Antisiksik. 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 Tradisyonal na Tsino. Tama ba ang narinig ko? Si Lin Yuan, itong bookworm. Nagpuyat siya para mag-aral ang mga libro sa Beast Mastery. Ang natutunan lang niya ganito pa. Tama si Zhao Xiao. Walang kwenta yung tradisyonal na espasyo. Lin Yuan, mas mabuti wag ka na mag-aral ng Beast Mastery. Umuwi ka na lang at magtinda ng kamote. Hahaha. Anong lugar to? Itong mamamatay na to ay sobrang luma na. Ginamit namin ang forbidden spell. Gusto naming makita ang kontrata. Yah 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 yah. Pitong taludtod. Naiintindihan mo ba? Gusto ka nilang kontrolin lahat. Wala akong masamang balak. Hindi sinasadya na nakarating ako dito. Gusto mo bang sumama sa akin? Uwi na tayo. Broad. Tawagin na lang kitang Xiaohu, okay ba? Uwi tayo para gamutin kita. Ano yan? Mukhang hindi ordinaryo ang contract beast ng palaboy na to. Ling Ren, missing mata ng hayop, magandang palatandaan. Nabanggit na to sa mga libro nung bata ako. Yan tiyak maswerte kang hayop. Walang mangyayari sa'yo. Alam kong ordinaryong bata lang ako ngayon. Wala pa akong lakas para protektahan ka. Pero pagsisikapan ko. Lin Yuan, narinig ko may nakuha kang maganda. Swerte mo naman, ibigay mo na yung kakaibang nakuha mo. Nag-research na ako, isa yung batang kilin. Kung matalino ka, ibigay mo na. Bibigyan kita ng 1,000 yuan. Sapat na yan para makakain ka ng kalahating buwan. Bakit ko ibibigay? Akin siya kasi ako ang nagligtas sa kanya dahil ang beast space ko ay Tianji. Ibigay mo na bago pa mahuli. Kung hindi, ilalabas kitang patagilid dito. Depensa. Putik. Alam pala ng hayop ang tao. Mali. Noong una, ginamitan ko ng beast soul para tawagin siya. Bakit di siya sumagot noon? Nakakaintindi siya ng Chinese. Pero di niya gets ang beast language. Layas. Umalis ka na. Kung hindi sunugin ni Xiaohu ang wolf mo. Walang problema, maghintay ka lang dyan. Itong kilin, kukunin ni Zhao Tian ba yan? Sa tingin nyo, ilang moves abot si Lishan? 3 moves ang kaya ko. Yung wolf sa kalsada, kakalipat lang ang rank niyan. Kailangan pa bang tumaya? Baguhan lang yung beast na galing kung saan. Sure na talo, hindi ba silver kilin yan? Kilin ka diba? Mas maniniwala pa akong ako si Qin Shi Huang kaysa kilin yan. Maniniwala ka bang ako si Qin Shi Huang? Hahaha. Lin Yuan, sumuko ka na lang. Baka maputol pa braso mo ng wolf ko mamaya. Hindi mo na kaya umiyak niyan. Li Feng lang, attack. Xiaohu, yung fire shield mo. Impossible. Paano nakapaglabas ng high-level fire ang animal mo sa pangkaraniwang space lang? Li Feng King, atras. Ikutan siya. Tiyakin mong matamaan ang likuran niya. Nanalo si Lin Yuan. Uy, natalo ni level 3 na sakitin si Zhao Tian ba? Natalo niya si Zhao Tian ba? Sobrang di ka pani-paniwala. Seriously, natalo ni Lin Yuan na loser si Zhao Tian ba? Kilin talaga yan sa kamay niya. Ang galing nung batang kilin ah. Yung teacher dynamic beast language di pa rin siya sumunod. Pero pag Chinese, nag-react agad. Sobrang bilis ng response. Nadaya ka, pinainom mo siguro ng forbidden drug yan. Kahit kilin pa yan, sa pangkaraniwang space mo, hindi mo kayang paapuyin ng ganyang kalakas.
Kita naman ng judge, walang daya. Talo ka na talo na. Zhao Qianba, wag masyadong bitter. Hindi ko matanggap talo. Lin Yuan, hintayin mo ko. Sa next exam, papatalsikin ko kayong dalawa ni Kilin dito sa academy. Li Yuan, anong kalokohan niyang ginagawa mo? Nanalo pa yung space mo sa Emperor class na Qianba. Baka nag-forbidden drug talaga. Ilabas mo na yung Kilin mo na hindi namin kilala. For checking, kung hindi, bibigyan kita ng violation. Tinatanggal ka na sa academy. Tinatanggal ka na sa academy. Yi Wang, may 3 judge na nag-supervise buong exam. Ein record real-time ang kilos ng broad. Sumusunod lang siya sa utos ko. Wala nang ibang utos. Attack. Atake. Tuluyan. Xiao Ho, simulan mo na ang apoy. Hahaha, nakakatawa talaga. Bakit ang ingay? Itinatago ni Lin Yuan ang kakaibang hayop sa space. Ayaw pa niyang pa-check. Ayon sa school rules, mawawala lahat ng grades mo. Suspendido lahat ng klase mo. Director Lee, bawal lang ang forbidden technique at drug. Walang pinagbawal sa language ng beast. Kung may ebidensya ka na lumalabag ako, tatanggapin ko parusa. Tumutulak sa teacher. Walang respeto. Slay him. Xiao Hu, shake. Diyos ko. Lin Yuan, dahil first time mo, palalampasin ko. Hindi na pagbibigyan. Ibigay ang Kilin para sa school na mag-alaga. Igagawan kita ng is-class space. Principal, akin ang broad na to. Hindi ko ibibigay. Trabaho ng school ang magturo. Hindi agawin ang hayop ng estudyante. Kung pipilitin mo ako, ready ako iparating to sa DEP para makita ng lahat. Pag-abuso na yan, gamitan ng batas. Xiao Hu, Fire Blast. May ginagawa pa ako. Wala akong oras magtagal. Kung gusto ng school ng gulo, game lang ako. Angas mo Lin Yuan. Nakikinig lang ng Chinese si broad mo. Pasigaw na ang beast language ni Zhao Tianba, wala pa rin. Ganyan ba talaga lahat ng ancient divine beasts? Sabi sa mga lumang libro, marunong ng tao ang ancient beasts. Subukan mong utusan gamit lumang Chinese. Ito ang na-search kong ancient tones. Basa mong maigi, dapat maintindihan ng Kilin mo yan. Sige, susubukan ko. Bata, ibigay mo ang Kilin sa mga kamay mo. Nanaginip. Ayaw mo ng respeto, gusto mo ng parusa. Agawin ang Kilin na iyon. Walang problema kung patayin ang batang ito. Apoy. Umalis ka. Kung hindi kayo umalis, pasusunugin ko ang mga beast ninyo gamit si Xiao Hu. Okay ka na, Xiao Hu. Hanggat ako ang kasama mo. Walang makakabuli sa'yo. Sinaunang Sacred Beast, ang China lang ang nakakakonekta. Ang iba, barbarong wika lang. Hindi pumapasok sa tainga. Totoo pala talaga ito. Alam mo na ba ito noon pa? Kaya mo ako itinuro. Pagpasok ng ki sa katawan. Grabe, ang galing. Hindi dahil sa limit ng space level. Mali lang ang pamamaraan ko. Ha 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 ha. Xiao Hu, lakad. Xiao Hu, stop. Tingnan mo ang maliit na puno. Lilu. Zen. Ayos ka, Xiao Hu. Mingyu, huwag kang pupunta sa black market sa South City. Sabi ng tatay ko, ang pamilya ni Zhao Tianba nasa black market. Naghanap ng black market hunter. Inakit ka talaga, gusto kang agawin. May mga nagpapalaganap ng ancient beast sa black market. Lahat sila para sa'yo. Kailangan kong tulungan si Xiao Hu, may sugat siya sa paa. May ancient quality na red flame grass ba dito? Hey, mahal yan. Ikaw, estudyante, afford mo ba yan? Mukhang hinahabol mo ang bounty ni Zhao. Huliin ang Kirin Cub, mas malaki ang reward kaysa bilhin ang grass. Ang bilis ng balita, ibigay ang Kirin. Bibigyan ka ng 20 pubi. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niyo. Gusto ni Zhao Tian ba ang Kirin? Tingnan natin kung kaya niyo. Xiao Hu, attack.
Ang tagal ko nang ginagamit ang hand mark. Bakit wala siyang reaksyon? Attack kayo lahat. Talagang hindi sila sumusuko. Fiery slash. Ito ang intimidating wisto. Para sa ilang beast lang ito. Kahit sino dapat bumagsak. Lahat sumunod sa puso. Walang takot. Kakaiba ang batang ito. Maging ang isip niya, kakaiba rin. Okay ka na, Xiaohu. Dahil may ganitong school. Xiaohu, ready ka na ba? Baka maglaban na tayo mamaya. Teacher, hawakan. Lumabas. Electroshock. Joint sa likod ng paa. Mabilis mag-execute ng command. Ang tagal ng tinatawag ni Liu Shuen. Hindi ganito kaagili ang tiger ko. Wait lang sandali. Anong beast ito? Kayang suluhin ang Silver Armored Bear. May special command sa Chinese pa. Kirin ito. Ancient Sacred Beast, Kirin. Ako siligang mula sa Military Presale Department. Kaya nang kirin mo ang precisely execute ng Chinese command. Matutulungan mo kaming bantayan ang butas sa tropa. Yung presele namin kaya pa ba? Walang problema, Xiaohu. Sundan mo ako. Xiaohu, laban. Xiaohu, dumikit sa pader. Xiaohu, kidlatan. Report sa Gihiu. Nakita ang isang batang Jade Locking Master. Nakipag-contract sa Ancient Kirin. Gamit lang Chinese command, controlled na ang beast. Malakas sa laban. Request na ilista sa Gen Peak Observation. Confirm, full support. Managers Hang, bantayan ang city center. Xiaohu, gamitin ang pinakamalaking apoy. Tapos na ang Beast Wave. Gusto ng military na makausap ka. Tungkol sa Chinese control ng Ancient Beast. Na topic. Minyo, nag-turnaround na talaga. Ang Silent Space kaya mag-contract ng Kirin. Napagtagumpayan pa ang Beast Nest. Silent Space. Hindi pwede maglagay ng Kirin sa Silent Space. Sacred Beast, labag sa contract law. Bingi ka ba dati? Kamakailan lang nagulo sila ng teacher. Principal, ang gulo-gulo. Pasasala na ang school. Ayos na. Nakapag first class merit. Yung mga nangungutya sa kanya na magaang mukha ngayon. Liwanag ng ordinaryong bagay. Bakit swerte ang nakakuha ng Kirin? Subukan ko rin. Sangil. Kahit ibigay ang Kirin, di mo kaya contract. Lin Yuan, ito si Jack mula Amerika. S-class beast ang contracted niya, Emmy Bomb. Lahat ng command, beast language. Mas advanced kaysa Chinese command mo. Lakas loob mo ba sumaba? Kung matalo ka, ibigay ang spirit beast. Umalis ka sa academy. Chinese, Leonid. Pinakamalala na language. Sabihin ang leopard. Bigyan mo siya ng lakas mo. Shadow Wave, 6,007 wounds. Malakas ang speed at burst. Baka hindi kayanin ng Kirin Yun Yuan. Zhao Tian ba, matindi ang tapang mo. Hindi mananalo sa laban. Kung ako ang nanalo, mag-apologize ka sa lahat. Amamin lahat ng dati mong pangungutya, puro kalokohan. Kalokohan, manalo ka muna bago magsalita. Jack, patayin mo ang spirit beast niya. Shadow Leopard, bilisan. Gamitin ang Black Beast bilang tago. Hahaha, hindi mahanap ni Lin Yuan ang target. Paano ka mananalo? Kahit galin ang Chinese command mo, hindi mo matamaan ang hindi mo kita. Firefly ilaw sa buwan. Xiaohu, sunugin ang langit. Ano yan? Mas malaya ako, mas malaya.
Talo ka na, humingi ka ng tawad. Ikaw, magsisisi ka, humingi ka ng tawad. Hindi matanggap ni Zhao Tianba ang talo. Pasensya na, hindi ko narinig. Pasensya na. Kumanda ka sa akin. Hahaha, Liu An, ang galing mo talaga. Ang tindi ng huling attack ni Zhao Ye. Nawarak agad ang itim na usok ng Shadow Leopard. Dahil lang ito sa kapangyarihan ng sinaunang Chino. Wala itong dapat ipagmalaki. Malayo pa ang bata sa kanyang limitasyon. Marami pa siyang pwedeng ma-unlock. Hello, estudyanteng Lingyon. Ako ang pinuno ng pambansang paligsahan. Ang kilin mo ay kumikilala lang sa pangalang Chino. At napakalakas nito sa labanan. Iniimbitahan ka naming katawanin ang Jiangsheng para lumahok sa pambansang paligsahan. Payag ka ba? Payag ako. Gaganapin ang paligsahan sa Beijing sa susunod na buwan. Naroon ang mga pinakamagaling na kalahok ng bansa, pati na rin ang mga dayuhang bisita. Sana ay maipakita mo ang galing ng wikang Chino. At mamangha ang lahat. Tara na sa Beijing. Ipaalam natin sa lahat na China lang ang nakakausap sa mga banal na hayop. Xiaolin, ito ang pinto sa lihim na bundok Qinglong. Sabi sa aklat, naroon ang kaluluwa ng Azure Dragon. Apoy ang elemento ng kilin, at kahoy naman ang sa Azure Dragon. Nagbubuklod ang kahoy at apoy. Kung magigising mo ang kaluluwa ng Azure Dragon, malaking tulong ito sa iyong paglalakbay. Kaluluwa ng Azure Dragon, pupunta na ako ngayon. Teka lang, ang Azure Dragon ay isang banal na hayop. Wikang Chino lang ang makakagising dito. Magagalit lang siya sa wika ng mga hayop, at tiyak na binabantayan ka pa rin ni Zhao Tianba. Mag-ingat ka ng husto. Naintindihan ko, salamat Professor. Ling Yuan, huwag mong isiping magaling ka na dahil sa imbitasyon. Sa bundok Qinglong ka mamamatay. Ngayon, hindi ko lang kukunin ang kilin mo. Pipigilan din kitang makasali sa paligsahan. Xiaohu, laban. Ang agimat na ito ay gawa ng dayuhang master. Para talaga ito sa mga banal na hayop. Tingnan natin kung susunod pa ang kilin mo. Higanting ahas, patayin siya. Azure Dragon sa itaas. Sa utos ko. Kaluluwa, bumalik sa lupa. Wasakin ang lahat ng kasamaan. Paanong nangyari ito? Proteksyon ng espada ng halimaw. Bakit hindi ito gumana? Tinulungan pa siya ng Azure Dragon. Pasensya na sa istorbo, ako si Ling Yuan. Nais ko lang protektahan ang aking kasama. Umatras na kayo. Bilis, bilis. Tumawag ang komite ng pambansang paligsahan. Sabi nila ang mga dayuhang kalahok ay pinagdududahan ang wikang Chino sa mga hayop. Gusto kanilang hiyain sa paligsahan. Huwag kang matakot, ang ating wika ay hinding-hindi matatalo. Alam ko po. Ipakikita ko sa kanila na wikang Huaxia lang ang kinikilala ng mga banal na hayop. Nakatatak na ito sa ating dugo at walang makakabago nito. Hindi na ito tulad ng dati. Nasubukan ko na ito. Lakas ng espadang Qingming. Sa oras na magising ang lakas ng Qingming, itatampok natin ang wikang Chino sa buong mundo. Pakiusap sa mga manonood, pumasok ng maayos. Mag-ingat po ang lahat. Magsisimula na ang eliminasyon ng pambansang paligsahan. Dapat nating suriin ito. Bilisan nyo, umaasa lang ang mga taga-Huaxia sa mga banal na hayop. Ang utos sa wikang Chino ay makaluma na. Ang inyong kilin, mapapaamo rin ang aming wikang Koreano. Ang aming wikang Hapon ay galing sa China. Pero mas tumpak at mas moderno kaysa sa inyo. Sa laban na ito ngayon, tiyak na matatalo kayong mga taga-Huaxia. Magmakaawa kayo para sa inyong buhay. Hahaha, ang wikang Chino ay wala ng silbi. Narito na tayo sa pandaigdigang entablado. Kailangan ang tunay na wika ng mga hayop. Masyadong mayayabang ang mga taong ito. Ling Yuan, talunin mo silang lahat ng husto. Bawiin mo ang dangal ng Huaxia. Huwag mag-alala, ako ang bahala sa Huaxia. Basura mula sa mababang antas. Umaasa lang sa kilin na napulot mo. Ang aking Blaze Teacher ay gamit ang Koreanong wika. Kayang mag-utos sa pinakamalakas na halimaw. Kaya nitong puksain ang kilin mo sa isang tira.
Sige, subukan natin. Galingan mo, Lian. Manalo ka. Turuan natin siya gamit ang wikang Tsino. Blaze Stager. Sabog ng apoy. Xiaohu, atake. Impossible. Dinaya ito. Binago siguro ang kilin na iyan. Isang hamak na antas lang. Hindi dapat kaya niyan ang banal na hayop. Hey, referee. Gusto ko siyang ipasuri. Kung ayaw mong matalo ang kilin, huwag kang lumaban. Hindi maaari. Hindi dapat matalo ang aking Koreanong utos. Ang nanalo sa laban ay si Liuan. Ako na ang susunod na lalaban. Mababaw na teknike lang iyan. Kulog at kidlat, kilos. Paanong naging ganoon katumpak ang utos nyo? Mas mataas ang antas ng aking Japanese script. Kahit pagaling ito sa sinaunang Chino. Batang Huaxia. Swerte mo lang yan. Ang utos ko sa Ingles ay ginagamit sa buong mundo. Ipapakita sa iyo ng steel beer na ito kung ano ang tunay na pagpapaamo ng hayop at kung ano ang tunay na pandaigdigang wika. Depende yan kung papayag ang kilin ko. Naghanap pa ng kakampi si Zhao Tian ba? Mukhang ang leksyon sa black market ay hindi pa niya natatandaan. Kahit may bago pa siyang kakampi ngayon, lalabanan ko pa rin silang lahat. Gabay ng buwan. Ulap, lumitaw. Haha, Linyuan, hindi mo ito inaasahan, no? Ngayong gabi na ang katapusan mo. Kahit malaman pa ng komite na nawawala ka, iisipin lang nilang tumakas ka dahil sa takot. Ang bawal na tekniki ko ay nagpapalakas ng halimaw. Kahit na banal na hayop pa yan, hindi ito makakapalag sa amin. Atake mula sa 3 malakas na halimaw. Ibigay mo sa akin ang kilin, at hahayaan kitang mamatay ng buo. Zhao Tian ba, hindi ka pa ba nadala noong huli? Kahit may kakampi ka pa, wala akong paki. Bubugbugin ko pa rin ang mga tao mo. Xiaohu, atake. Hahaha, Linyuan, tapos na ang kilin mo. Binayaran ko ng mahal ang dayuhang master para dito. Walang silbi ang mga utos sa wikang Tsino. Ngayon, sisirain ko na ang kilin mo para hindi ka na makapag-amo kailanman. Espesyal ang iyong katawan. Kahit mababa ang antas ng iyong espasyo, madali kang makatawag ng mga banal na hayop. Tulad noong sumunod sa iyo ang Azure Dragon. Marahil, hindi ka kayang sukatin ang mga ordinaryong antas. Isa kang himala. Nagbabalanse ang 4 na banal na hayop. Siksuan mo ang Panginoon. Walang solusyon, walang paraan. Ligtas ang swan mo. Kilala siya ng lahat. Protektahan mo ang aking loob. Kampana ng kaluluwa. Swan mo. Paanong nangyari ito? Di ba't matagal na itong nawala sa mundo? Bakit kanya naging amo? Alice, takbo. Linyuan, humanda ka sa akin. Maghahanap ako ng mas malakas para talunin ka. Huwag kang masyadong matuwa. 3 na sa 4 na hayop ang narito. Kahit sino pa ang susunod na makakalaban, hindi na kami natatakot. Silinyuan ba, karapat-dapat ba ang mababang espasyo para sa sinaunang Diyos na hayop? Ang mga buwang ay may daang taong tagong kasunduan na klase ng langit. 3 pinakamahusay na hayop na klase ng lupa.
At itong peking sinaunang Suan Shui Pagong. Sumuko ka na lang ngayon kung matalino ka, para hindi ko masaktan ang kilin mo. Huwag mong ipahiya ang Beast Tamers ng China. Ang lakas ng mga prominenteng pamilya ay level at dayuhan lang. Kung hindi gumana ang utos, kahit ang pinakamagandang hayop display lang, parang alagang hayop lang yan sa bahay. Suan Shui Pagong, pumorma. Swift Wolf, sumugod. Yan bao ape, bato. Pinagsamang utos ni Wang Chen. Yan ang secret skill ng Wang sa 100 taon. Eksakto sa maraming wika. Kung si Liuan lang ang umasa sa kilin, baka hindi kinaya. Kailangan na ang lakas ng Kinglong Residual Soul. Tingnan natin kung kaya niyang pagsamahin ang lakas ng kilin at Kinglong Soul. Pagsabayin niya, kung kaya ng Chinese command buhayin sabay ang dalawang Diyos na hayop, panalo na ang laban na to. Little Fire, mag-react ka. Paurong si Jifu lang. Kinglong, gumamit ng tubig. Spirit Fire, fused with water. Dragon Flame, si Rain ang formation. Impossible. Paanong magkakaisa ang Golden Pink Sword at dalawang Diyos na hayop? Perfect naman talaga. Pinakasulitin ng mahigit 10 prophecy. Bakit natalo pa rin? Perfect yang kakaibang utos mo. Hindi man lang nasaling ang Diyos na hayop niyan. Si Relo Kinglong, pinigilan yon. Ang ibig kong sabihin, susuko ako. Panalo ang Chinese command. Suko na ako, hindi ko nasasabihin ulit na mas magaling ang mixed command kaysa Chinese. Wow, Linyu, grabe ka. Yung Fire Dragon Twist, ang astig. Mukha ni Wang Chen, parang pagungsyal ng Xuan Shui. Sarap ng ganting yan. Lumakas lang si Little Fire. Hindi ko inakalang kinilala ng Xuan mo ang amo niya. Matibay pala ang shell mo. Tatlo na agad sa 4 Divine Beasts mo. Siguradong panalo kalaban yung veteran art master. Liuan, kilala na kita. Nandito ako para kumbinsihin kang sumuko. Kung ibibigay mo ang kilin at suan mo kay chief namin, ibabalik namin ang talent mo. At gagawin kang direktang may-ari ng klase ng langit na cosmic space. Ang mga sinaunang hayop ay para sa China. Hindi para sa Vatican nyo o sino mang dayuhan. Hindi ko nga gusto yang sa China eh. Sa harap ng totoong lakas, walang hangganan, gumawa ako ng spell gamit ang 12 lengguwahe. Dito iyon gagana. Mawawala sa katinuan ang mga Diyos na hayop at magiging kaaway mo habang buhay. Gusto mo talagang mamatay? Heaven and earth, Xuan Huang. All will be destroyed. I smile recognizes friends. Stop the evil spirits. Ay hindi pwede. Impossible. Yung spell ko galing sa 12 lengguwahe yan. Walang butas yan. Pero bakit na-break ng Chinese? Dahil Chinese ang lengguwahe ng mga sinaunang Diyos na hayop. Ano mang spell ng ibang wika, parang papel sa Chinese. Akala mo kayo lang marunong ng forbidden books. Ngayon ipapakita ko sa'yo, na di lang pang-break ng spell ang Chinese. Pwede rin itong paanibin ang hayop. Moonlight Lion, tapusin mo siya. Tawagin kitang bumalik gamit ang boses ng China. Lahat ng sabihin ko, ay batas sa'yo. Dito lang siya, sumunod. Pero huwag kang lalapit, umatras. Ito ay pagtataksil. Kitang-kita ang pagtataksil na to. Hindi pagtataksil yan. Gumising lang siya.
Ginamit mo lang ang ibang lengguwahe para kontrolin siya. Ginagamit mo lang siya bilang tool. Pero ginising ko siya sa Chinese. Gising ang konsensya niya. Kaya niya makita kung anong lengguwahe ang tunay na nakakaabot sa kanya. Hindi panalo ang Beast King. Pure Beast King ang mainstream. Magsisisi kayong lahat. 6 na buwan na ang nakaraan. Hindi lang panalo ang gusto ko. Gusto kong malaman ng lahat na Chinese ang tunay na ultimate technique sa mundo ng beast taming. Ngayon ipapakita ko na English ay universal language lang ng physics. Wow, golin niyo, kaya mo yan. Talunin mo si Tom. Ipakitang Chinese ang the best. Sinwerte ka lang Chinese war, laban sa king ng Yushima. Pero iba si Steel Jim Beer ko, English lang kailangan dito. Pinaka-advanced na wika yan. Advanced? Depende kung kikilalanin ng beast ko. Bro, handa ka na bang ipakita ang tunay na lakas ng Chinese? Malakas na suntok pa rin yan. Little fire, shield. Nakakainis si Steel Giant Beer. Charge, scratch, roar, intimidation. Para sa kanya, ingay lang ang English mo. Bro, tanggap mo ang kidlat. Steel Chain Beer, tayo. Sundin ang utos ko. Dark Fire, sunugin ang langit. Paanong nangyari to? Universal language daw ang English. Sa semifinals, panalo si Lin Yuan. Lin Yuan, ang astig mo. Nangitim ang mukha ni Tom. Nagpumilit pa na English ang universal language. Pero di siya pinapansin ng Giant Beer. Contestant Lin Yuan, mag-ingat ka. Kanina, may nakakitang tao ni Qin mula Beijing sa labas. Mukhang ikaw ang pakay nila. Si Lin Yuan ba? Narinig ko malakas ang kilin mo. Nanalo ka sa semifinals. Mahusay din si Tom na tanga. Pero dito sa Beijing, importante ang connections kaysa skills. 2 pagpipilian mo. Isa, ibigay mo ang kilin mo. Bibigyan kita ng 100 milyon. O kaya, pasisirain ng Giant Beer ko ang beast space mo. Habang buhay ka nang di makakapagpakawala ng hayop. Sino ka ba? Karapat-dapat ka ba sa kilin ko? Anak ng Vice President Qin. Ang alam lang manindak at manakit. Manginis lang gamit ang yaman mo ha. Ganyan ang batas dito sa Beijing. Hahaha, wag mo sabihing inaabuso ko ang impluensya ko. Eh kung ikaw, ano magagawa mo? Giant Beer, sirain mo. Ang space niya sa beast taming. Go, atakihin. May ibubuga. Pero wala ring silbi. Lahat, palabasin ang mga hayop. Palibutan siya. Ngayon, sisirain natin siya. Ipapabaliw ang pangalan kong Kinhao. Lumipad. Emergency. Swan Wu Shield. King Long, ready. Sword Edge Kilin, sunugin ang langit. Forbidden Area. Grebe. 3 sinaunang Diyos na hayop. Contract ng complex space. 3 sinaunang Diyos na hayop. Impossible. Di mo kaya kontrolin. Humingi ka ng tawad ngayon. Kung hindi, gagawin kong inihaw ang Giant Beer mo. Tatay ko si Vice President Qin. Kaya mo ba akong galawin? Kung dumating man si Qin, rerespetuhin pa rin niya ang batas. Bro, umalis ka. Ouch, are. Are. Sorry na, mali ako. Liu, sige na, ito na, pigilan mo na ang kilin mo. Hindi ko na talaga ulitin. Tandaan mo ang Chinese Divine Beast. Hindi para sa inyong mga pasikat lang sa yaman. Hindi nyo pwede pakialaman. Susunod, finals. Kahit sino ang kalaban. Panalo na tayo. Mingyu, nakakatawa ang mga Chinese na tagubilin. Ang aking Abyssal Devil Well, purong utos ng hayop ang nagkokontrol. Ito ay isang S-rank na God Beast mula sa labas. Kaya nitong abutin ang langit at lupa. Ngayon, ikaw at ang kirin mo, dito na matatapos lahat. Ningyuan, talo ka sigurado. Ang Abyssal Devil Well ni Carter, top tier beast yan sa mundo. Ang kirin mo, di papasa.
Dati, pinabayaan kitang maging mayabang. Ngayon, tapos ka na talaga. Subukan natin yung foreign na utos mo. Mapakilos mo kaya ang kirin ko kahit isang hakbang? Yeh! Grabe na, tapos na to. Oh, oh. Liit na apoy, sumanib sa akin. Kinglong, tulungan mo akong pagsamahin ang kaluluwa. Dragon Scale, sirain ang hangganan. Ha! Impossible. Ang English instruction ko ang pinaka-advance. Pero sa harap ng Chinese, lahat ng foreign na utos, pangbata lang. Sumuko na ako, surrender ako. Panalo dito ang Chinese. Di ko nasasabihin na mahina ang Chinese. Kampiyon ng art contest si Lin Yuan. Yay! Natalo ako, sobrang talo. Si Naruto, contestant. Ginamit mo ang Chinese instructions para patunayan ang lakas ng Chinese tamers. Opisyal kang tinatawag ng ahensya, lakbayin ang mundo. Hanapin ang mga nawawalang ancient god beasts. Pabalikin silang lahat sa pinagmulan. Naiintindihan ko. Liuan, ibigay ang lihim ng Chinese control ng god beasts. Kung hindi, lulurayin ng beast army namin ang Kunlun. Gagawin naming tagumpay ang mga god beast ng China. Gusto mo ng sekreto? Daanin mo muna ako. Lupa ng China, god beast ng China. Hindi mo teritoryo to. Hawak linya, huwag gumalaw, tumayo dyan. Tumayo ka lang dyan. Hindi pa tapos. Nasaan ang white teacher? White teacher ay white teacher. Imposible, paano naging Chinese utos ang white teacher? Dahil ito ang lupain ng China. Ang god beast ng China, tagapakinig lang sa Chinese. White teacher, sumugod. Sa bakuran. Hindi pa kami tapos, babalik kami. White teacher, salamat senior. Sa susunod, tayong magbabantay. Walang ibang makakapasok sa China. Medyo nakakagulat, hindi pa ba kami tanggap ng white teacher? Tinulungan tayo ng white teacher. Pero sa totoo lang, ang tunay na white teacher hindi pa gising. Ibigay ang lihim ng Chinese command. Ito ang huling babala. Liuan, kaya mo lang ako binuli dati kasi kaunti pa kami. Pero ngayon, wala kang pag-asa. Ang bilis nito, lumabas ang kabayo sa pintuan ko. Umiskor ka ng pansin. May atake sa itaas. Liit na apoy, sunugin ang langit. Xiu, matatag. Impossible. Dalawa lang ang god beast niya. Ang kinglong, kaluluwa na lang. Last time, tinulungan siya ng white teacher. Pero baka kaluluwa lang iyon o kung anong halimaw. Paano niya matatalo ang 100 beast sabay-sabay? Mali ang report, Captain. Lagpas 3,000 degrees ang apoy niya. Yung pagong kaya-kaya ang F-rank na shield. Dumamihan na lang natin tapusin siya. Second team, pasok. Kinglong, tulong sa hangin. Ikatlong koponan. Ikaapat na team, lahat sumugod. Incantation para gisingin ang white teacher. Kailangang makuha ang 3 sa 4 na god beasts. At dapat nasa Holy Land ng Kunlun para gumana.
Si White Teacher ng West, tagapuksa ng kasamaan. Kunlun, banal na lupa, God Beasts, bumalik sa pwesto. Dala ko ang apoy ng Kirin. Tubig ng Kinglong, lupa ng Xuan Mu. Pinapalit ko ang lakas ng metal mo. Nasaan ang White Teacher? Boses ng China. Inaanyayahan kang lumitaw. White Teacher. Totoo pala ang apat na mitikong God Beast. White Teacher, salamat sa paghihintay. Panahon ng tanggalin ang lahat. Liit na tigre, sunugin ang langit. Kinglong, alon ng galit mo. Xuan Mu, lindol na alon. White Teacher, matinding dapli sa langit. Delikado, ginigisa tayo mula sa gilid. Atras. Lahat umatras, bilis, takbo. White Teacher, harangin mo sila. Hindi ako susuko. Lalayo na kami agad. Hindi na babalik ang mga Chinese dito. Pakiusap, patawarin mo kami. Sabihin sa boss nyo, ang tumandang God Beast ng China, at ang Chinese language, hindi nyo pwedeng angkinin yan. Pag naulit pa, willing akong pumunta sa bansa nyo, kasama ang apat na God Beast. Bisita pa kami sa inyo. Malinaw. Iulat namin ito. Alice, Salamat sa pagod mo. Balik camp na tayo. Bukas na ulit tayo officially mag-explore. God Beast, kumpleto na talaga lahat. Buo pa rin ang puso. Sige, bantay tayo ngayon. Ayusin ang anggulo. Simulan ang tatlo as scan. Tingnan ang balahibo. Perfecto ito. Stable ang energy level. Bilis, kunan mo na. Gusto kong mahawakan ng personal. Kung akin to, mapapalipad ko pa ng mas mataas yan. Tabi. Tabi dyan. Andyan na ang SWAT. Saktong schedule ng energy meal. Salamat. Ganda ng pattern. Katatanggap ko pa lang ng balita. Kumalat na sa mundo ang pagsumon mo sa White Teacher sa Kunlun. Hindi lang foreign beast tamers ang interesado. Pati ancient families at sects nakatutok na rin. Inaasahan na ito. May mas mahirap pa. Ayon sa lumang tala, pag kumpleto na ang apat na God Beast, magkakaroon ng resonance ang mundo. Anda rin ang ancient ruins sa buong mundo. Sa buong mundo ngayon, 17 lugar na ang may kakaibang energy wave. 3 dito ay nasa China. Gusto ng National Presale Bureau. Sana, ikaw ang mamuno sa pag-explore sa 3 ruins sa China. Tungkol sa abroad, intayin nating lumakas tayo. Kailan ang alis? Mas maaga, mas maganda. Ayon sa energy analysis, bubukas ng buo ang ruin sa loob ng 7 araw. Kailangan mauna tayo sa iba. Bukas punta tayo agad sa western region ng Luolan. Sige, ayusin ko na. Minyo, nakita ko ang balita. Nandito na ang 4 na mahiwagang hayop. Ikaw na ngayon ang sentro ng buong mundo. Mag-ingat ka talaga. Alam ko. Kamusta kayo dyan? Kinuhang punong tagapayo ng National Presale Bureau ang tatay ko. Nag-aaral siya ng sinaunang wika ng mga mahiwagang hayop. Nagsasanay din ako kasama niya. Pinapasabi niya ito sa'yo. Ayon sa pinakabagong sinaunang teksto, pag nagtipon ang 4 na hayop, pwede mong subukan ang 4 symbols resonance. Malaki ang mababago sa iyong espasyo ng presale. 4 symbols resonance. Papadaloyin mo ang lakas ng 4 na hayop. Sa loob ng iyong katawan, magkahalo. Mawawala ang limitasyon ng ordinaryong espasyo. Ayon sa lumang kasulatan, kapag nagbalik ang 4 symbols, ang ordinaryo ay magiging banal. Baka makadiretso ka sa pinakamataas na antas. Baka mas mataas pa. Ano ba ang dapat kong gawin? Inaayos pa ng tatay ko ang mga files. Ipapadala namin bukas. You said the way, may isa pang bagay. Pinagsanib puwersa ng tatay ni Zhao Tianba at ilang pamilya para pilitin ang Beastmasters Alliance. Ipinipilit nila ang pagbabahagi ng Chinese control technique.
Nandoon din ang tatay ni Qin Hao, si Vice President Qin, kasamang nagpapasikat si Guzulan. Mga payaso, huwag kang maging kampante. Nakisama sila sa international na mga puwersa. Sabi nila, humingi sila ng tulong sa Beneficiaries Association. Isang organisasyong may libong taon ng kasaysayan iyon. Dalubhasa sa wika ng kakaibang hayop, malalim ang background. Kung may pumasok, lalabanan ko lahat. Kahit dalawa, sabay kong haharapin. Haha, ang tapang mo. Trip ko yan. Go, Liuan. Ipakita mo sa kanila na ang kayamanan ng China ay hindi para sa kanila. Apat na mahiwagang hayop, apat na klase ng lakas, dumaan na ang panahon ng mga inutil. Magbubukas ang entrance ng aparato sa loob ng 3 oras. Handa ka na ba? Ayon sa sinaunang teksto, ang Lulan Ruins ay lugar ng pagsubok ng Ancient Jade Master. Maraming bitag sa loob, maraming nakatagong halimaw. Sa pinakaloob ay ang Jade Master's True Art. Core legacy yon ng Ancient Jade Masters. Ang Jade Master's True Art ay hindi utos ng control, kundi paraan ng pagsasanay. Kung makuha mo iyon, lahat ng Chinese Beastmasters, aangat ang lakas nila. Kaya maraming grupo ang gustong kunin ito. Cap. Shen, ang tagal nating di nagkita. Ang Lulan Ruins ay pamana ng buong China. Gusto ng National Beast Bureau na kunin lahat. Hindi yata tama yan. Is how, mission ng bansa itong pag-explore ng ruins. Yung mga hindi kasali umaalis na. Hindi lang ito tungkol sa control technique ng batang to. Dapat para sa buong Beastmaster world. Kung hindi man, dapat ibahagi man lang dito sa China. Ngayon, pwedeng ibigay ang technique. O papasukin nyo kami sa ruins Euros kung hindi. Ang 4 symbols ay magiging halimaw. Kaya mong kontrolin ang 4 na mahiwagang hayop. Bakit hindi? Lalaban o hindi? Kung lalaban, tara. Kung hindi, umalis ka na. Bata, wala kaming balak kalabanin ang China. Pero ang Ancient Jade Beast Inheritance ay para sa buong sangkatauhan. Heto, alok namin ang kaalaman ng association na pinanday ng 1000 taon. Kapalit ng pagpasok sa ruins. Di ako papayag. Huwag kaming sisihin kung papasok kami ng sapilitan. Pita ng Hasha. Ang matandang tagapagtanggol ng Lulan sa alamat. Itong ancient book, andyan ang lihim kung paano kontrolin ang Lulan Guardian Beast. Bata, pwede ka pang umatras ngayon. Nakatatanda. Akin na ang taong yan. Gusto mo ng kamatayan? Patay. Skybreaker Palm. Lalaban pa kayo? Halika, sumunod ka. Bilis, pumasok na tayo. Nakakabadrip, naglagay siya ng 4 symbol seal sa entrance. Tahimik na ngayon, Diffie. Ang bilis mong magdesisyon. Wala nang oras. 300 dito, ayon sa kasulatan, kailangan nating maghiwa-hiwalay. Mamaya, magkita tayo sa Great Hall of Inheritance. Ako na sa Trial Path, mga researcher sa Wisdom Path. Lin Yuan, ikaw. Ako sa Inheritance Path. Mag-ingat ka. Pumili ng siyam, maling sagot balik sa simula. Matapos umayon ang 4 na spiritual beasts, direktang nakakausap na ni Lin Yuan ang mga ito sa isipan. Nakuha na natin ang Kilin, Azure Dragon, Black Tortoise, at White Tiger. Ayon sa 4 symbols theory, ang South ay Vermilion Bird, pero apoy ang elemento ng Vermilion Bird. Kapareho ng Little Fire at saka. Ang Chaos ay simula ng lahat. Dito rin nagtatapos lahat. Chaos ang tawag dyan. Makakapasok lang dito ang kakaibang tao, hindi ordinaryo. Pagsubok ng Chaos, 3 tanong ng puso. Una, bakit ka naging Beastmaster? Sa simula, para protektahan ang sarili. Ngayon, para magprotekta na. Ngayon, patutunayan ko ang landas ng China. Totoong sagot, pasado. Ikalawa, kung makukuha mo ang sukdulang lakas, anong gagawin mo? Ibabalik ang mga Chinese spiritual beasts. Ipapalaganap ang wikang Chinese sa mundo ng Beastmasters. Para hindi na mapilitan ang mga susunod na henerasyon sa wikang banyaga. Malinis ang hangarin mo, pasado.
Ikatlong tanong. Kung kailangang magsakripisyo para magprotekta, ano ang kaya mong ibigay? Lahat kaya kong ibigay. Pero hindi ko isasakripisyo ang mga kasama ko. Kung wala na talagang pag-asa, magsasama kami ng mga hayop hanggang dulo. Iyon na ang pinakamahusay na katapusan, tapat at mapagkakatiwalaan, hindi mayabang o padalos-dalos, karapat-dapat turuan ng lihim. Aya, huling bahagi ng Guardian Trial. Talunin ang tatlong mabagsik na hayop, saka mo lang makukuha ang tunay na mana. Fault Resonance. Ngayon din mangyayari. Panahon na para linisin ang lugar. Nag-breakthrough na siya. Four Symbols Resonance. Ordinaryo ay naging banal. Ngayon, aalis na tayo papuntang Donghai Runes. Yeah! Nagawa mo na. Ihanda ang helicopter papuntang Donghai Runes. Pupunta na tayo ngayon. Mas maganda habang mainit pa. Iparinig natin sa mundo. Ang China ay bumangon na. Walang makapipigil. May kakaibang pagbabasa ng enerhiya. May malaking nilalang sa ilalim ng Giksu. Higit sa 300 metro. Giksu ng East Sea. Ito talaga ang lugar ng sinaunang palasyo ng dragon. Hindi lang alam kung anong sangay ng dragon ang natutulog dito. Sa Hilagang Silangan, 12 na fighter jets ay paparating ng mabilis. Ang signal ay mula sa Self-Defense Force ng United Kingdom. Meron din sa Timog Silangan, aerospace ng Korea ang papasok. Direkta sa Silangan, 3 destroyer ng 8th s 7th Fleet. Papasok sila sa dagat. Gusto nilang mauna bago tayo sa Giksu. Hayaan natin silang sumubok muna. Habang bumababa ang mga jet sa vortex, may nangyari. Ano ang nandito? Ang halimaw sa ilalim ng tubig. Hinaharang nito ang pagsalakay. East Sea King Longguard, tagabantay ng palasyo ng dragon. Lahat ay may pinakamataas na lakas sa kanilang antas. 3 tao na may top tier na kapangyarihan. Paano ito lalabanan? Hindi kailangang labanan, sila ay nagsusuri lang. Pinipili kung sino ang may karapatang pumasok sa palasyo. Mingyu. Naglalakad sa ibabaw ng dagat. Ito ang tanda ng isang holy level warrior sa alamat. Sabihin ang iyong pangalan bilang mortal. Lin Yuan, Beast Tamer mula sa Huaxia. Anong dragon ang hinahanap mo? Naghahanap ng tunay na dragon sa palasyo upang ipagpatuloy ang Huaxia Divine Beast Legacy. May 4 na aura sa iyo. May bloodline na tulad ng sa akin. Nagkaroon ka ng kontrata sa King Long Soul. Blood Resonance. Kumpirmado ang karapat-dapat. Sumama ka na sa akin. Pumasok siya agad. Nagbigay galang sa kanya ang 3 dragon. Nagbigay galang sa kanya. Mabilis, report agad. Headquarters. May holy level beast tamer sa Huaxia na nakakapag-usap sa tunay na dragon. Ako si King Suan, leader ng King Longguard. Ito ang lugar ng East Sea Dragon Palace. Pagkatapos ng sakuna 1,000 taon ang nakalipas. Halos wala ng Dragon Clan. 3 magkakapatid lang ang nagbabantay. Malaking sakuna. Mga demonyo mula sa labas ng dumain ay sumalakay. Ang mga sinaunang Diyos ay bumagsak. Naghiwa-hiwalay ang mga divine beasts. Siyam na sangay ng dragon, tanging East Sea na lang ang natulog. Ang huli mong makikita ay ang Dragon King, si Ekuang. Ang aura. Mga ninuno ng dragon na namatay sa labanan. Ginamit nila ang dugot laman pangsil ng pasukan ng palasyo para maprotektahan si Ekuang at ang Dragon Bloodline. Ang kapalit ay ang isolation ng palasyo ng dragon sa loob ng 1,000 taon. Si Hao Kong, natutulog siya sa loob. Kailangan mong magdaan sa Dragon Gate Trial para makaharap siya. Pagsubok ng Dragon Clan para sa tagapagmana. Ang natalo ay dinudurog ang kaluluwa ng dragon. Kung magbago ang isip, pwede ka pa umatras. Holy level skills ay top tier sa tao. Pero di sapat sa harap ng Dragon King. Ngayon nandito na.
May iba pang dumating. Mortal, gusto mong lampasan ang Dragon Gate. Bakit? Para magbalik ang Dragon Clan sa mundo. Para magbalik ang Huwak sa Divine Beasts. Para malaman ng mga susunod na henerasyon na ganito kaganda ang sibilisasyon natin noon. Maganda ang loob mo. Pero hindi sapat ang loob lang. Ito ay patungkol sa kakayahan ng buhay. Takot ng mortal sa Diyos na likas. Pagkakatugma ng isip. Interesante. Hindi lang lakas ang kailangan para tumawid sa Dragon Gate. Ito ang Dragon Clan. Bigat ng damdamin sa libong taon. Ang ordinaryong tao, kapag tinamaan ng emosyon, agad masisira ang kaluluwa. Pero si Yunyan, kinaya niya, naiintindihan ko. Karangalan, responsibilidad, sakripisyo. Alam ko, magaling. Karapat dapat kang sumailalim sa huling pagsubok. Lampasan ang Dragon Gate. Nabigo ang pagmana ng Dragon Clan. Nawasak ang galaxy. Sirain mo ito. Huh. Anak, nakapasa ka sa pagsubok. Simula ngayon, ikaw ang sugo ng Dragon Clan. Pwede mong utusan ang mga nilalang sa tubig. Pwede kang pumasok sa treasure hall ng Dragon Palace. Pumili ng 3 kayamanan. Isa pa, ito ang aking pangunahing Dragon Pearl. Naglalaman ng 3 bahagi ng kapangyarihan ko. Dalhin mo ito kung may panganib. Maari mo akong tawagin ng 3 beses. Pero tandaan, sa bawat tawag, bibilis ang pagtanda ko. Nakatatanda. Di ko na kailangan ipaliwanag. Kailangan muling lumitaw ang Dragon Clan. Mas kailangan ng karapat-dapat na tagapagmana. Magaling, sige na, dalhin ang karangalan ng Dragon Clan. Buhayin ang Huwak sa Gloria. Paggalang sa sugo. Si Dragon King. Siya ay natulog na. Malaki ang nagastos sa pagising niya. Hindi alam kailan susunod na gigising. Sugo, sumama ka sa akin sa treasure hall. Nakatago ang lahat ng kayamanang 1000 taon sa Dragon Palace. Pero 3 bagay lang ang pinili ni Lin Yuan. Dragon Gate Token, Myriad Dragon Armor, Transforming Dragon Technique. Kung ikaw ay masyadong matagal sa posisyon bilang sugo. Ngayon, hindi na kilala ng mga tao ang kapangyarihan ng Dragon Clan. Paglabas mo, marami ang naghahangad ng Dragon Legacy. Hayaan silang sumubok. Gusto kong makita kung sino ang magtatangkang galawin ang mga Divine Beasts ng Huaxia. East Sea Dragon Clan. Pakinggan ang utos ko. Sino pa ang susubok harangin ako? Umatras, mag-pull back. Lin Yuan, pag-uwi mo na lang sabihin. Susunod, South Sea Abyss. Ang balita tungkol sa laban sa East Sea ay kumalat sa buong mundo. Holy Level Beast Tamer utos ng Dragon Clan. Ang pangalan ni Lin Yuan ng East Sea ay naging isang alamat. South Sea Abyss. Ano pa kaya ang nandito? Sa kanluran ng Yongxing Island sa South Sea, 300 nautical miles. Ang tubig dagat ay kakaibang itim. Sumisipsip ng liwanag, malaking vortex na umiikot ng tahimik. Ang diameter nito ay 2 beses ng Giksu sa East Sea. Hindi 5 beses at may tanda ng buhay, hindi lang isa. Ano ang mga ito? Mga grupo ng isda. Hindi mga tagabantay ng South Sea Abyss. Hindi Dragon Palace. Ito ang libingan ng Ancestral Dragon. Sinaunang pinuno ng Dragon Clan, Nanming. Ang 2 kanta ay para sa namatay. Mga kaluluwang galit ng dragon. Sa episode na ito, record ng walang tigil na galit ng Ancestral Dragon Feather. Nag-infect ng lahat ng dragon na inilibing. Ginawa silang galit na kaluluwa para sa patayan. Magpaapoy. Mabilis, fire. Gumamit ng spell at mental attacks. Umatras, lahat umatras. Mga dragon, umatras. Hindi maganda, masyadong malalim ang galit. Di na gumagana ang utos ng Dragon Gate. Talunin na lang natin sila.
Hindi pwede, sobrang dami nila. At teritoryo nila to. Parating pa ng parating. Sorry, Kuya Kuang. Gagamitin ko ang dugo ng Dragon King para palitan ang ancestral soul ng mga dragon. Linisin ang galit, ibabalik ang kapayapaan. Mga anak ko. Panahon na para magpahinga. Tulungan kami, messenger ng kasamaan. Ako ay isa sa 3 dakilang pari sa ilalim ng Ancestral Dragon. Messenger na may Dragon Gate Order. Pinagkalooban ng Kuya Kuang. May karapatan pumasok sa libingan ng Ancestral Dragon. Hindi lang buto ng Ancestral Dragon ang nandito sa loob. Nakapreso rin ang masamang nilalang noon. Malapit na siyang magising. Pag nakatakas, magulo ang buong mundo. Pinuno ng masamang nilalang sa labas ng dumain. Kaluluwa ng ulan, kidlat at hangin. Ginamit ng Ancestral Dragon ang buhay niya para ipresyon siya noon. Sayang, lumiit na ang seal ng libingan. Kami ang nagbabantay dito. Pero kaluluwang natira lang ako, di magtatagal. Kung kaya mong palakasin ang seal, magiging tapat na tagasunod mo si prinsesa, habang buhay kang susundan. Dadalhin kita. Bungo ng Ancestral Dragon ang pinto. Hindi pwede kung hindi ka dragon. May dugo ng Dragon King ang messenger, kaya pwede siyang pumasok. Mag-ingat, may paparating. Mga bangkay ng dragon na namatay noon. Na-infect ng masamang hangin. Naging ganito silang mga monster. Aking maliit na Fire of Heaven. Immune sa regular attacks ang masamang hangin. Kailangan ng Dragon Secret Techniques. Dragon. Effective, tuloy lang. Ha 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 ha. May isa na namang maliit na peste. Ganito na ba kahirap ang mga dragon, kailangan ng tao para iligtas sila. Pero may 4 symbols aura ka. At dugo ng dragon. Pag kinain kita, tuluyan akong makakawala, messenger. Hindi kaya, kahit ancestral dragon noon di ako napapatay. Seal lang ang nagagawa nila. Ngayon, kaluluwang natira lang ang laban sa akin. Nakakatawa, 4 symbols reunited. Pagsasama-sama ng holy beasts. Ito ang pinakamataas na antas ng True Beast Technique. Tao at beast nagkaisa. Anong klase itong galawan? Galawan ng China. Pamatay ng kasamaan. Hindi pwedeng mangyari. Taong katawan, 4 symbols power. Nagagawa mong gamitin ng walang bayad. Sino ka talaga? Tatandaan ko ang aura mo. Pag ako'y nagising, hahanapin kita. Walang tigil, walang patayan. Hindi magtatagal ang seal. Maliban kung may bagong nilalang na magpalit. Messenger. Baka pwede mong palitan ang seal gamit ang force ng pag-iisip. Pero Price, mawawala ang part ng cultivation mo habang buhay. Pwede pa namang mag-cultivate ulit. Pag nasira ang seal, paano na ang mundo? 4 symbols power. Makinig sa utos ko. Palitan ang seal. Ilagay ang kasamaan, protektahan ang mundo. Malaki ang utang namin sa iyo, messenger. Hindi malilimutan ng dragon ang ginawa mo. Huwag pang magpasalamat, left dragon. Sa loob ng libingan, may nakaprison pa bang iba? Ang messenger ay matalas ang senses. Pinakamalalim na bahagi ng libingan. May naprison pang espesyal na nilalang talaga. Ipakita mo sa akin. Ito ang Southern Vermilion Bird. Isa sa 4 symbols. Noon, umalis si Vermilion Bird mula sa Ancestral Dragon Seal. Naubos ang energy ng Evil Beast. Dito nag-rebirth pero di pa nagising matapos ang 1,000 taon. Lumabas. Tinuring kanyang nanay. Vermilion Bird, reborn. Wala ng memorya. Malinis tulad ng prinsipe. Instinct niya ay mag-invade ng thought force. Lalo na ang Kirin Fire mo. Tama na, akin na si Vermilion Bird.
May problema ba? Talagang dapat ipasa sa messenger. Malakas ang natirang Blue Dragon Soul, pero hindi totoong katawan. Pwedeng puna ni Vermilion Bird. Kapag nagtipon ang 4 symbols, dun lang lalabas ang totoong lakas. May panganib pa sa ilalim. Curse ng Evil Soul palaging sumusunod. Kalat na ang balita tungkol sa South Sea. Hindi papayag ang malalaking puwersa. Mas mahirap ang dadaanan natin. Messenger, ito ang talismans naming 3 Dragon Guards. Kapag urgent, durugin ang Dragon Scale. Pwede kaming mag-projection sa laban, pero isang beses lang pwedeng gamitin. Pero kaya naming durugin ang lahat ng kalaban maliban sa Holy Knight. Salamat. Ano ito? Vermilion Bird. Death God. Kompleto, talaga kompleto na. Pagdating ni Vermilion Bird, napunuan ng Blue Dragon na natira lang ang kaluluwa. Kahit bata pa siya, pag lumaki, hindi biro ang lakas. Report, radar nakakita ng joint fleet mula sa 12 na bansa, papalapit. Ang leader ay America's bagong carrier Zeus. Zeus Report. Satellite monitoring. At least 30 holy level experts papunta sa South Sea. Isang dagdag report pa. Galing sa loob ng bansa, Zhao at Qin families kasama ang iba pang angkan. Nagsumite ng proposal sa Beast Alliance. Kinokonsulta kung legal ang ancient heritage ng Lin Yuan. Tamang pagkakataon para ipakita sa mundo. Gaano kalakas ang 4 symbols beast ng China? Confirmed ang target. 50 nautical miles sa unahan. Lahat maghanda sa war level 1. General, gagawa ba talaga tayo? Si Ling Yuan, may 4 na ancient beast siya. Pwede ring utusan ang East Sea Dragons. Kaya nga kailangan niya yun na, bago pa siya tumibay. Pagkontrolado na niya ang 4 symbols power, wala nang makakapigil sa China. Samahan ng 12 bansa, 30 holy level. Huling chance na natin ito. Go! Sobrang malaking agwat. 7 lang tayo, 30 sila. At buong fleet. Anong kinakatakot mo? Meron kang 4 symbols beasts. Tayo mga Chinese, hindi natatakot. Kahit konti tayo, laban pa rin. Mingyu, ibigay ang beasts at ancient heritage. Pwede kang bigyan ng safety at proteksyon. Pwede kang sumali sa International Beast Alliance. Pwede kang makakuha ng pinakamataas na benepisyo. Maganda ang sinabi mo. Kung tatanggihan ko, huwag niyong sisihin kami kung hindi na kami magpapakabait. Bukas ng apoy. Paano ba? Maghanda ng isip. Anong antas ito? Wala akong pakialam anong antas yan. Sabay tayo. Buksan ang lugar ng 4 na simbolo. Hindi maaari ito. Ito ang banal na teritoryo. Naging Diyos siya, hindi pa antas Diyos. Pero pamatay sa'yo. Sapat na. Sumusuko ako, handa akong pumirma ng kasunduan. Hindi ko kailangan ng bihag. Ang kailangan ko ay takutin. Ah. Oh, wow. Tama na. Sumasuko kami, aalis kami kaagad. Ngayon kayo sumusuko. Huli na. Itaas ang 4 na simbolo array. Demonyo. Demonyo ka. Lingyu, ayos ka lang ba? Ayos lang. Pero ang totoong problema ay paparating pa lang. Linisin ang labanan. Maghanda tayong bumalik sa Huaxia. Ang susunod nating haharapin, maaaring mga kaaway mula noong sinaunang panahon. Bilis, alis na tayo. Paparating na sila. Sila ang pangunahing puwersa ng mga dayuhang demonyo noon. Ang tunay kong katawan ay nasa silangang dagat. Naramdaman ko nang nagising na ang hari ng demonyo. Tinatawag na niya ang mga dati niyang tauhan. Ikaw agad ang unang target. Elder, malapit na ang katapusan ng buhay ko. Sabi nila ang layunin ng hari ng demonyo ay hindi upang sakupin ang mundo, kundi kainin ang lahat ng banal na hayop. Maging tunay na ultimate life form, dapat mong
Lahat umatras. Ibig sabihin ba, dito na matatapos lahat? May natitira pang ang mana ang sinaunang 5 emperador. Ngunit ang totoo'y matagal na silang wala. Hanggang anong tagal kaya ang natirang anino? Sapat para sa kanyang paglaki. Liuan, tandaan mo. Ang mana ng Martial Emperor ay nasa 5 bundok. Kapag nakuha mo lahat ng Martial Emperor seals, makukuha mo ang tunay na katawan ng Emperor. Yan lang ang pag-asa laban sa demonyo. Anong gagawin natin ngayon? Umakyat ng bundok ba Ishan? Unang hakbang ng paghahanap ng kaalaman. Mas lalo pang magiging mahirap ang susunod na daan. Pero kailangan tuloy lang. Ano ngayon kung hari ng demonyo siya? Ipapakita ko sa'yo, hindi basta-basta minamaliit ang huaksya. Nakakatuwang insekto. Hintayin kitang makuha ang 5 selyo. Ako mismo ang kukuha niyan. Lakas ng isipan, walang kapantay na mana. Kunin kita, makakamit ko ang huling antas. Maging walang hanggan. Ayon sa mga sinaunang tala, ang lugar ni Green Emperor Shenong ay nasa kailaliman ng bundok Taishan. Pero itinago ng sinaunang aray ang daan papasok. Nakatago ito. Hindi pa nadiskubre sa buong kasaysayan ng mga emperador. Nadiskubre na ngayon. Tama nga, dumating na sila sa Wuji. Pati yung matandang halimaw mula sa samahan ng mga tagapagkaloob. Buhay pa pala siya. May iba pang 3 hindi ko nakikita noon. Napakamatanda ng presence nila. Hatiin tayo sa 2. Kapitan Chen, dalhin mo ang tao pababa at bantayan. Walang ibang akyat. Ako na lang mag-isa pa akyat. Pero, labanan nito ng antas banal pataas. Hindi niyo na kaya sumali. Huwag mag-alala, kaya ko to. Bumalik ang buhay. Hindi ito ilusyon. Ito'y pagbaluktot ng espasyo. Ese, sitang palpak. Ang Devouring Spirit Vine ay sumisipsip ng lakas espiritu. Kahit ang isang malakas na banal ay maubos dito. Impossible. Spirit Vine Euros pero ang lakas ko ay may 4 na orihinal. Hanggang dito ka na lang bata. 3 elder. Laki ng puwersa. Ibigay mo ang 4 na banal na hayop. Pwede ka naming bigyan ng mabilis na kamatayan. Kung hindi, malasahan mo ang paghila ng kaluluwa. Nakakahiya namang sabihin, piling elder sa rurok ng huaksya. Puro daya ang gawi. Kayo lang ba? Kami lang. 100 taon nagkulong. Lampas na kami sa banal na antas. Naabot na ang hangganan ng pagiging Diyos. Akala mo ba pagpatay sa ilang foreigner banal ka na? Lumakad sa landas ng Diyos, nakakatuwa. Hindi lang siya. Isinakripisyo ko ang 1,000 taon ng buhay. Tinawag ko ang saya ng Beast God. Kahit ika-10,000 lang ng lakas, sapat pa ring pamatay sa'yo. Mayroon pa akong sinaunang salamin ng pagkilala ng demonyo. Espesyalista sa mga banal na hayop. Ang 4 mong lakas, wala pang kalahati ang labas niya sa harap nito. Liuan, sumuko ka na ngayon, pwede pa. Dahil magaling ang talento mo, pwede kitang gawing alagad. Tuturuan kita ng tunay na kapangyarihan ng Diyos. Hahaha, gagawin mo akong alagad? Karapat dapat ba kayo? Kung laban, laban na agad. Bakit pa dadaanin sa salita? Gustong mamatay? Ngayon na.
Ang pamana ng Green Emperor. Hindi kailangan ang puso ng pagpatay. Ano? Pinilit lang kayong pailalim ni Zhao Wuji. Mga natirang kaluluwa ng lahi ng dragon, di ba? Bibigyan ko kayo ng kalayaan. Ah 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 ah. Ikaw din. Ang anino ay mananatiling anino. Walang sariling kalooban. Isang sunod-sunurang lang. Eh. Lu, oh. Ikaw na ang susunod. Sumusuko ako, ibibigay ko ang Zhao Yaojing. Lahat ng kayamanan ng Qin family ay ibibigay huli na. Ikaw. Anong klaseng kapangyarihan yan? Lakas ng Green Emperor, pinagmulan ng buhay. Alam niyo lang ang pagpatay at pananakop. Di niyo alam na ang lakas ay para sa paglikha. Pangangalaga, buhay. Si Liuan ang nagligtas sa akin. Bakit? Dahil madali kitang patayin. Pero mas mahirap ang hayaan kang mabuhay para magbayad. Tatanggalin ko ang iyong lakas. Mag-aral ka at magpagamot sa paanan ng bundok Taishan. Kapag nagkasala ka ulit, maaari kitang patayin kahit kailan. Malamang patapos na ang buhay mo. Di ka tatagal ng 3 araw. Bumalik ka at sabihin sa Beneficiaries Association. Kung sumubok kayong pumasok sa China, wawasakin namin kayo. Dumating ang nakababatang henerasyon. Lin Yuan, bumabati sa Green Emperor. Hindi ako ang Green Emperor. Ako ang tagapaglingkod niya. Nandito na ako ng 3,000 taon. Tawagin mo akong Elder Herbalist. Kung nakita mong lumampas sa labas, ibig sabihin, naiintindihan mo ang daan ng buhay. Pero hindi pa sapat. Ang pamana ng Green Emperor ay ang siya ng Classic of Herbs. Sa loob ng 3 araw, kilalanin mo ang 108,000 klase ng damo dito. Ipaliwanag ang kanilang mga gamit at paraan ng paggawa. 3 araw. Hindi kayang matutunan ang 108,000 uri. Kung ganoon, umalis ka na. Pamana ng Green Emperor. Hindi para sa basta-basta lang. Ang karaniwang tao, mata lang ang gamit. Ang mga scent level, gamit ang isipan. Pero 108,000 klase, lahat ay dapat may tumpak na tala. Halos imposible itong gawain. Pero may paraan si Lin Yuan. Lakas ng kaisipan. Akin na ito ngayon. Isang 108,000 klase. Lahat aking naaalala. Ito ang Resurrection Grass. Tumubo sa madilim na lugar. Nakakapagpatagal ng buhay ng 3 araw. Ngunit magpapabawas ng buhay. Kailangang haluan ng Dragon Blood, Phoenix Feather, at Unicorn Horn. Gagawing 9-turn rebirth pill. Saint level lang ang pwedeng muling ipanganak matapos inumin. Ito ang Red Flame Vermilion. Mukhang may apoy, pero malamig sa totoo. Kung inumin mag-isa, maninigas ang katawan. Kailangan sabayan ng Ice Crystal Snow Lotus. Kombinasyon ng yelo at apoy. Mapapalakas ang katawan. Tama na. 3,000 taon nang lumipas. Sa wakas, may umabot. Nag-iwan ng kanyang kamahalan ng utos bago siya namatay. Kung may makakakilala ng lahat ng damo, makukuha niya ang pamana. Kamahalan, bigyan mo ako ng paraan. Bagsak-bagsak ang kaalaman. Siya nga pala. Hindi namatay ang Green Emperor dahil sa edad. Isinakripisyo niya sarili para isil ang Panginoon ng kamatayan. Tama. Noong sumalakay ang mga demonyo sa mundo, nais gawing burol ng kamatayan ang buong mundo. Binigay ng emperador ang buhay niya kapalit ng pagsil. Ibinilanggo sa ilalim ng Taishan. Ngunit hanggang 10,000 taon lang ang seal. Malapit na ang deadline. Kaya hindi lang medisina ang pamana ng Green Emperor. Lakas ding labanan ang kamatayan. Hindi lang pamana ang iniwan ng kanyang kamahalan. May iniwang susi pa. Kapag nakalap mo ang Emperor's Wings, pwede mong palitan sa tunay na katawan ng Emperor. Pero Liuan, mag-ingat ka. Hindi lahat ng ibang tagapagmana ay mabuti.
Susunod, Mount Hua, White Emperor Elder, Taishan Seal. Babantayan ko ito. Hanggang dumating ang Lord of Death. O bumalik kadala ang Gu Emperor Mark. Natapos na. Handa ang helicopter papuntang Huashan. Umalis na tayo ngayon. Di ka ba magpapahinga? Wala nang oras para magpahinga. Ramdam kong may naghihintay sa akin sa Huashan. Sino? Old friend. Hindi na ganun kadali tulad sa Taishan. Nalaman nila mula sa Green Emperor, ilang sinaunang lihim, namatay ang Gu Emperor noon, di lang mga demonyo ang sumalakay, may pagtataksil ding naganap sa tao. May ilang sinaunang pamilya na sumanib sa mga demonyo para sa buhay na walang hanggan. Hanggang ngayon, buhay ang lahi nila at ang bantay ng Huashan White Emperor Legacy. Isa sila roon. Tumalon ka na. Sumisid ang sword energy. Titiisin mo ang sakit ng libong espada. Pag nakaya mo ito, ikaw na ang tunay na nakaputi. Gising na. Di mo maliligtas lahat. Kahit sarili mo, halos patay ka na. Tumahimik ka. Gali, puro walang silbing gali. Akala mo pag nakuha mo ang 5 Emperor Mark, panalo ka na? Ang demonyong Diyos ay mas malakas kaysa sa mga Diyos. Mapapahamak ang lahat dahil sa'yo. Isarado ng lubusan. Buong mundo. Hindi, ganyan nga. Suko ka na, ibigay ang katawan mo sa akin. Dadalhin ko ang 5 Emperor Mark sa mga demonyo. Siguro may maliligtas pa. Pangarap mo lang yan. Sinabi ng Green Emperor Legacy. Ang halaga ng buhay hindi pagtaka sa kamatayan, kundi totoo kang magbantay sa limitadong panahon. Sabi ng Legacy. Hindi pagpatay ang sagot ng sword technique, kundi pumutol ng kasamaan sa lahat ng nananakit. Sinabi ng Red Emperor Legacy. Di mamamatay ang apoy ng pulang damit. Dahil laging may handang magsakripisyo. Sinabi ng Black Emperor Legacy. Paulit-ulit ang cycle. May pag-asa pa rin. Takot lang kita na naging katauhan. Kung takot lang kita, puputulin ko ang takot na to. Buang ka, banal / putol ang demonyong panloob. Maliwanag ang isip ng espada. Natanggap mo na ang tunay kong legacy. Pumunta ka na, tandaan mo. Ang espada ay nasa iyong kamay. Ang daan ay nasa puso mo. Nasa iyo kung ito'y gagamitin sa pagprotekta o pagpatay. Ikaw ang magpapasya. Salamat sa pagtuturo, Elder. Lin Xiaoyong, sorry ha. Kaka-breakthrough ko lang, di ko pa kaya kontrolin. Ang ingay ng breakthrough mo sobra naman. Punta na tayo sa likod ng bundok. Sasamahan ka namin. Huwag, mas lalakas ang mga kalaban sa susunod. Delikado kung sumama kayo. Mag-ensayo kayong mabuti. Pagbalik ko, tuturuan ko kayo ng tunay na puting Emperor's Sword Technique. Talaga bang lalaban siya sa tadhana? Guru, pagsisikapan ko pa. Balang araw, gusto ko ring maging katulad niya. Nagpuprotektahan sa isa't isa. 3 araw lang nakakaraan, apoy lang sa shop. Ngayon, hindi ko na inaasahan. May gumalaw sa core ng maple leaf. Siguradong si Third Martial Uncle. Matagal na niyang gustong gamitin ang apoy ng Red Emperor para gumawa ng evil aura. Pasok muna tayo. Ito Heroes Tea. Ang kirin ay may elemento ng apoy. Mas mataas ang Vermilion Bird, hari ng apoy. Iyang munting apoy, di sapat sa kanila. Ang Red Emperor ay akin na. Lintik ka, nagtangkang makipagsabwatan sa masasamang demonyo. Lumang tao, nagbago na ang panahon. Tigil! Yesue, King, buhay ka pa pala. Tamang-tama, sabay kayong ayusin. Ikaw ba yung nakakuha ng lahat ng malinis na 2 seal? Ibigay mo ang selyo, palalampasin kita. Yon ang pamana, pinakamahalaga. Pero inihalo niya ang demonyong kapangyarihan at nadumihan ang banal na apoy. Ngayon, sino mang humawak kay Chendi, masusunog ng demonyong apoy. Huwag matakot, hahaha, subukan mo, ang apoy ko sisira sa iyong kaluluwa. Ah, impossible, hindi pwede yan. 30 taon ko inalagaan ang binhi ng demonyo. Paano mo nagawa yan? Palad ng Red Emperor Zurong, apoy ng sibilisasyon, ay apoy na nagbibigay liwanag sa dilim. Hindi ito demonyong apoy ng pagkawasak. Ni hindi mo alam yan? Karapat dapat ka bang tawaging tagapagmana ng Red Emperor? Di ko alam.
Ilang daang taon akong nagbantay sa Hengshan. Bakit si eldest senior brother ang tagapagbantay? Bakit kailangan ipamana sa anak niyang babae ang Red Emperor Seal? Dahil ba siya ay may purong dugo? Kalokohan! Ang batang ito nga, di marunong magkontrol ng apoy. May mga sundalo mula Dragon Gate. Nagpapalakas gamit ang demonyong energy at banal na apoy, all three. Nakalimutan mo na ba ang huling bili ng Master? Ha. Master matagal ng patay. Ngayon sa mundong ito, lakas ang tunay na batas. Panginoon ng kamatayan, bigyan mo ako ng bagong buhay. Ngayong araw, mamamatay kayong lahat. Ito ay anino ng Demon God. Tama, kahit sandali lang, mga 15 minutos. Pero sapat para patayin kayo. Mag-ingat. Lumuhod. Panginoon, isang hamak na Demon General ang nagkukunwaring Demon God. Oh, Panginoon, tulungan mo ako. Red Emperor narito. Humingi ka ng tulong sa demonyo. Master, nagkamali ako. Tagapagmana ng Blue at White Emperor. Magaling ka. Ako si Lin Yuan, bumabati sa Red Emperor. Walang anuman. Ito lahat ng natutunan ko sa buhay. Secret technique of Zhurong Divine Fire. At isang pabor. Mangyaring magsalita ka, Elder. Emperor Wu Emergency. Sa totoo lang, ang katawan ni Emperor ay magigising lang sa panandali ang oras. Panahon. Sa oras na ito, maaari kang magtanong ng isang tanong. Anong tanong? Tanungin mo siya, noon, sino ang nagtraidor sa aming 5? May traidor sa 5 kapatid. Hinala lang. Noon, nilusob tayo ng mga dayuhang demonyo. Nakaayos na kami ng 5 elemento. Great formation to seal demons. Pero sa kritikal na oras, nagkakulang ang formation. 4 na hermano namatay. Pinaghihinala ang may traidor. Hindi lang hinala, sigurado. Di lang alam kung sino. Kaya pakiusap. Bakit ako? Dahil hawig mo siya. Tagapagmana ng Red Emperor, Zhurong Li. Bumabati sa bagong Panginoon. Hindi ako ang bagong Panginoon nyo. Ngunit kinilala ka ng Red Emperor. Ang pagkilala ay hindi pagmamana. Ang Red Emperor legacy dapat magpatuloy sa linya ng dugo. Halika. Pagbalik ni Red Emperor sa pwesto. Simula ngayon, ikaw na ang tunay na tagapagmana ng Red Emperor. Magsanay kang mabuti, huwag mong bigin ang ama mo. Salamat. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Yan ay desisyon ng Red Emperor. Saan ka punta? Hengshan, patungo sa kampo ng Black Emperor. Bakit? Anong nangyari sa Hengshan? Ayon sa iniwang impormasyon ni Chidi, ang tagapagmana ng Black Emperor ay naputol na noon pang 1,000 taon na ang nakalipas. Wala nang natirang lahi ng Black Emperor Guardians. Ang Hengshan at Black Emperor Classics ay naging libingang lugar. Sinasabing may halimaw na naninirahan doon. Kahit mga pinakamagaling na santo takot lumapit. Kaya nga kailangan tayong pumunta. Kung mapunta sa mga demonyo ang Black Emperor Seal, hindi na muling mabubuo ang 5 Emperor Seals. Kahit ang tunay na katawan ni Emperor ay walang magagawa. Paano lalabanan ang Demon King? Lolo, gusto ko ring maging malakas. Maging malakas nang makatulong sa kanya. Sige, magsikap ka. Dala niya ang kapalaran ng sangkatauhan. Tayo dapat ay sumuporta lang mula likod. Para wala siyang alalahanin. Hengshan, hari ng North. Umalis? Ganyan lang pala. Ninakaw ang libingan ng Black Emperor. Hindi ninakaw. Siya mismo ang lumabas. 3 araw ng napakalakas na aura. Green, white, red, magaling. Ibigay mo selyo sa akin. Hindi kita papatayin. Ikaw ang Black Emperor. Ha, dati. Ngayon, mas mataas pa ako dyan. Ha. Sumisipsip ka ng dugo ng dragon. Hindi lang dragon. 3,000 taon na ngayon. Lahat na nilalang na pumasok sa Hengshan ay naging pagkain ko na. Tama na. Walang silbi, ito ay Father God's Chains. Ancient Divine Weapon. Noon, ginamit ng Emperor ang bagay na ito para ikulong ako. Sayang, kulang siya ng determinasyon ko. Sa bawat kadena ko na naputol, bumabalik ang bahagi ng lakas ko. Pag naputol ko ang 5 lahat, lulunukin ko kayo at ang 3 Earth Seals. Makakalaya ako ng tuluyan. Babalik sa estado ng Diyos. Kaya, ikaw ba talaga ang traitor? Traitor? Ang 4 na tanga ang nagtaksil sa akin. Para maligtas ang bansa ng Xingluo, dapat nagkaisa ang 5 emperador. Pero umatras sila sa laban, dahil dyan, nilamon ako ng demonyong lakas. Kalokohan. Noon, ikaw ang nakipag-ugnayan sa Death Lord. Gustong gamitin ang demonyong lakas para tumago sa limitasyon. Tumahimik ka.
Kita mo, ito ang tunay na lakas. Lakas ng kamatayan, lakas na walang hanggan. Buhay ni Blue Emperor, proteksyon ng White Emperor, apoy ng Red Emperor. Kalokohan lang lahat yan. Isuko ka at maging isa sa 5 tigring mandirigma ko. Pag nasakop ko ang mundo, gagawin kitang hari ng tao. Hari ng tao. Bagay ba sa'yo yan? Gusto mo talagang mamatay? Ano? Kaya mong gamitin sabay ang 3 dimensions. Panalo ang 3 eh. Hindi pwede. Dapat matagal nang nawala ang natitirang kaluluwa nila. Nga, dapat matagal nang nawala. Ngunit nag-iwan sila kahit kaunting espiritu sa Earth Shadow. Para sa araw na to, linisin ang kanilang lahi. Aba, kayong 3 matanda, maski patay na, hadlang pa rin. Bakit? Gusto ko lang maging mas malakas. Masama ba iyon? Di masama na gustong lumakas. Mali ang paraan. Buong laban dapat hindi daan ng kamatayan. Nalihis ka ng landas. Ito ang tunay na kapangyarihan ng itim na emperador. Ang Swanming Palm ay nagpapasigla ng pag-ikot ng underworld. Tagapamahala ng balanse ng buhay at kamatayan, hindi alipin ng kamatayan. Itim na pakpak ng emperador. Ang selyo ng emperador ay nasa Songshan sa loob ng 3,000 taon. Nagkamali ako, 3,000 taon na iyon. Naligaw ako sa masasamang landas. Nasaktan ko ang kapatid ko. Nasaktan ko ang Hengshan ko. Nasaktan ko ang napakaraming nilalang. Magbabayad ng sala, bantayan ang Hengshan. Linisin ang lugar mula sa aura ng kamatayan. Hintayin matapos ang lahat. Ibabalik ko sa iyo ang tunay na pamana ng itim na emperador. Naniniwala ka sa akin? Hindi, pero naniniwala sa iyo si Kuya. May nangyari sa Minyu Songshan. 3 araw na ang Songshan ay nabalot ng gintong barrier. May malakas na pagyanig na nagmula sa loob. Lahat ng 3 pangkat na ipinadala namin ay naglaho. Ang huling video ay nagpapakita. May ritual sa loob ng barrier. May taong nakahiga sa balon. Sino iyon? Paano siya napunta sa Songshan hindi namin alam. Pero malinaw ang video. Siya nga iyon. Nakasuot pa siya ng sinaunang damit pangkasal. Nakagapos siya sa altar. Mga tao sa paligid ay nakaitim na balabal. Ipunin ang lahat at palibutan ang Songshan. Pupunta ako ngayon. 1 oras ang nakalipas. May 79 na sigaw mula sa loob. Ayon sa aming device, lahat ng taong nakaitim na balabal ay nagpakamatay. Ang dugo nila ay sinipsip ng altar. Ngayon, si Suxiao at iyong lalaki na lang ang natira sa loob. Malapit nang matapos ang huling hakbang. Zombie ng Evil God. Sige, tuloy natin ang plano. Kapag pumasok ako, activate ang 5 elements lock. Isara ang 100 kilometro sa paligid ng Songshan. Kung mag-fail ako, alam mo na ang gagawin. Yeh! Maligayang pagdating sa pilosopiya. Yuha! Maganda ang pagkakaseto. Tama ba, Vice President Qin? Hindi ba napinsala ka na? Hahaha, isang marka ng totoo. Ang tunay na ako ay matagal nang naghihintay sa sandaling ito. Ako ang ikatlong tagapaglingkod ni Deathlord. Pwede mo akong tawagin na Soul Eater. Para mahuli ka, nagkubli ako sa Earth ng 300 taon. Naging merchant at beast tamer ako. Sa wakas, ngayon dumating ang oras. Paliitin sila. Mga lalagyan at alay lang sila. Kapag ang Emperor Seal ay tuluyang napinsala. Kapag nagsama-sama ang mga seal ng Emperor, gagamitin ng amo ko ang katawan ng batang babae para magpakita dito. Halika. Makiisa ka sa akin. Hindi pwede. Ang bagal mo. Uunahan kitang patayin. Saka kululunin ang 5 seal. Suxiao, gising ka. Hahaha, walang silbi, ang kaluluwa niya ay nadumihan na ng amo ko. Ngayon siya ay puppet lang ng amo ko. Simulan natin sa'yo, Zhao Tianba. Yeah. Tigil. Nalulungkot ka? Sa mga ganyan pa. Sunod. Nagpapakamatay ka. Ganyan dapat. Ang kapangyarihan ng isip plus 5 seal. Lakas ng amo ko para lampasan ang huling hadlang. Ano, nakaya niyang pilitin ang divine level. Ayaw. Ah, panahon na para magbayad. Nye. Imposible. Hindi bibitawan ng Demon Lord. Ahahaha.
Liuan, patayin mo ako mabilis. Hindi, sinabi kong ililigtas kita. Panginginig ng silangan, Jaya mula sa kahoy. Ang White Emperor ang leader ng pagpatay. Panginginig ng kanluran, Jeng mula sa metal. Ang Red Emperor ang leader ng apoy. Panginginig ng timog, Bing mula sa apoy. Huling hakbang, natatakot ka? Sama kami. Mas gusto pang saluhin. Ye! Ye! Sa'yo na ang anak ko. Itong sibat, para sa lahat ng biktima ninyo. Puto! Patayin, hindi mo ako mapapatay, babalik ako. Sige, hintayin ka naming bumalik. Tuwing balik mo, papatayin kita. Tapos na. Mingyu. Unahin natin silang iligtas. Hindi ako mamamatay. Nagising na. Huwag kang gagalaw, sabi ng doktor kailangan mong magpahinga ng 1 buwan. Ano alam ng doktor? May pamana ako ng Green Emperor. 3 araw lang, makakabangon na ako. Nagpapakamatay ka. Hahaha, akala ko hindi na kita makikitang muli. Hindi, sinabi kong poprotektahan kita. Hindi ko kayo ginulo, di ba? May maliit lang na announcement. Sabi ng ACES kakapasa lang ng resolution. Magtatatag ng Earth Beast Alliance. Headquarters nasa China. Ikaw ang honorary leader for life. 37 pa na bansa ang nag-apply sumali sa China. Allied Forces. Gusto nilang mag-aral ng Chinese beast taming.